Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Muli, kamusta po kayong lahat? And welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Muli tayo'y magbibigay ng maigsing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Ang lakas na naman ng hangin, mga kababayan, pumipito. Alright, so ano po ang pag-uusapan natin, mga kababayan? Ito po, no, very contentious itong isang nilagay na programa. Actually, hindi yata to programa kasi tinatawag na unprogram appropriations. Ito po yung mga programa na nilatag dyan sa budget ng Pangulo at inaprubahan naman ng BICAM, niratipikan nila, at yung ilang mga nakalagay na proyekto dyan sa unprogram appropriations ay binito ng Pangulo. Ngayon, mga kababayan, bakit ko nasabing contentious? Kasi po may ilang mga mambabatas na talagang maingay na sabi nila dapat tinanggal na yung unprogram appropriations na yan. Kasi po, yan po ang pinagsisimulan di umano ng isa sa mga korupsyon. Bilyong piso po ang nakalaan dyan, mga kababayan. No? Actually, ilan na lang bilyong piso ang nilagay dyan? 97.53. So, 150 billion. Kasi, ang nilagay na original dyan, umabot ng 500 mahigit. Ang ginawa ng BICAM, tinagpasan nila, naging 243 billion. Nung dumating yung GAB, yung tapos na BICAM at ratification sa Pangulo, naging 150 million. Kasi tinapyasan po ng Pangulo ng 92.5 billion pesos. However po, mga kababayan, marami pa ring mambabatas ang talagang nag-iingay na sana tinanggal na ito. Sino ang dapat nagtanggal? 'Di ba dapat ang Kongreso? 'Di ba? Kayo ang sinasabi niyong kayo ang may power of the purse. You have all the power to remove that, to totally scrap it while you are deliberating the budget. Bakit hindi kayo hindi kayo nag-consensus na wag na lang? Hindi kami pipirma sa budget na yan. No, dapat naghikayat kayo ng iba pa nyong mga kasamahang congressman o congresswoman na wag. Tandaan ninyo, nilalabanan nga natin ang korupsyon. Ayaw na ng tao ang korupsyon. Makakasira ito sa inyong mga imahe. So lahat ng pumirma, majority pumirma dyan sa budget, you allow that unprogram appropriations? Di po ba? O ngayon, mga kababayan, ito po ang sinasabi ni Representative Egay Irice, na ang pagpopondo pala dyan sa unprogram appropriation ay manggagaling sa pagbibenta ng mga government assets. Yan po yung balita sa Abante TNT. Ang sabi po ni Irice, government assets ibebenta para mapondohan ang program appropriations. Kasi po ito, mga kababayan, sinasabi nila dapat bago mabigyan ng pondo yan, yung programa na yan, dapat may sapat tayong pondo. Ang mangyayari diyan, kulang nga tayo ng pondo . Diba? Sabi ni ES Ralph Recto, kulang tayo ng 1.6 trillion pesos. Saan kukunin yung 1.6 trillion? Kasi yung revenue nung 2025 hanggang 5.1 lang. So saan mo kukunin yung deficit? No? So sabi ni Recto, baka mangungutang na naman tayo. Malamang yan, mangungutang. So uutangin mo lahat yung 1.6 trillion. So another additional na naman yan sa total budget natin.
No? Bakit kasi kayo, eto, hindi ko maintindihan mga kababayan eh. Bakit kasi gagawa ng budget? Projection, sabihin ninyo. O sige, mag-budget tayo. Ito ang ating budget for this year o for the upcoming year. Ang tanong, makukuha ba natin yan? O ngayon, dapat yung Kongreso na siyang may power of the purse, nakipag-coordinate kayo sa Department of Finance para maiiwasan na itong pangungutang, maiiwasan ng korupsyon. Sabihin nyo, Department of Finance, what is our total revenue for the whole 2025? Projection, kukulangin po tayo. Magkano? Kulang po tayo ng 1.6 trillion. 6.7 ang hinihingi ng Pangulo. Ano gagawin ninyo? So therefore, you have to allocate. You have to allocate the funds that is available to you, hindi yung funds na uutangin. Kaya tayo nagkandaletse-letse. Ngayon, ang ugong-ugong mga kababayan, ang sabi ni Erice, ayon sa kanyang little bird na naandyan sa Department of Finance, matunog daw po na magbebenta ng assets ang gobyerno. Magbebenta ng mga government-owned controlled corporations. Yung mga pag-aari ng taong bayan na dapat taong bayan ang nakikinabang sa mga revenue nito, ibebenta na po. Magiging private na naman yan. Sinong ahensya na naman yan? Anong government-owned control corporations? Mawawala na naman sa atin. Magiging pribado. So therefore, iba na naman ang serbisyo. Iba na naman ang bayarin. Mga ganon. Parang Meralco, binenta sa private. Parang yung pag-aari ng mga tubig, gasolina. Wala na. Walang kontrol ng gobyerno. Di po ba? I-regulate lang ng i-regulate. Pero hawak pa rin tayo ng pribado. Bili nyo lang ibenta ang buong Pilipinas eh. Nakakaasar Ayan ang sabi ni Representative Erice. Kinakailangan daw di umano, ayon sa kanyang little bird, na magbebenta ang Marcos admin ng mga assets. So si Pangulong Marcos sasama na sa samahan ng mga boy benta. The Benta Boys. Yung mga ilang presidente dyan na nagbenta ng ari-arian ng gobyerno. Akala mo sa kanya yung mga korporasyon na yun, sa taong bayan yun. Diba? Ang sakit po niyan. Kaya ito dapat, paano ba to sasabihin mga kababayan? Marunong ba talaga kayong mag-budget? Parang yung gastos ka ng gastos, hindi mo alam na negative ka na pala sa checking or savings mo, hindi mo alam mag-budget. Dapat you live through your means. Itong unprogrammed appropriations, paano mo babudgetan yan? Kasi may sinasabi po si Dilima mamaya sa ibang topic natin. Di po ba? Now, napag-uusapan na natin tong unprogrammed appropriations, si Senator Erwin Tulfo po, nais niya po yung tanggalin. Even though na dinidepensahan niya na umaayon siya sa pagbito ng Pangulo sa 92.5 billion na nakapaloob dyan sa unprogrammed appropriation sa 2026, sabi niya, in the future, pag siya pa rin na isang senador tulad sa 27-28, saka yung 28, tama ba? 27, 28, 2 taon pa na budget. Lalabanan daw niya yan. Ipaglalaban niya na ma-scrap na itong unprogrammed appropriations. Ako po ay nag-a-agree dyan. Kung ang pondo ng unprogrammed appropriations ay wala doon sa collection sa revenue ng ating bansa, ay wag nyo nang gawin yan kasi iutang nyo yan Tapos ang dating kukurakutin lang, nanakawin lang. Labag po yan sa saligang batas. Di po ba? Mamaya mababanggit natin yan dahil sa isang mambabatas. Kaya nga sila tumakbo sa Supreme Court. Ang sabi ni Erwin Tulfo, I will be an advocate to fully remove this unprogrammed appropriations. Tandaan ninyo, noong 2025, karamihan ng flood control scam ng DPWH ay dyan nang galing sa unprogrammed appropriations. O ngayon, even though 3 item na lang ang nakalagay dyan,
97 billion para sa foreign funded projects, 50 billion para sa AFP modernization, at 3 billion sa risk management. 150 billion na lang, pero billion pa rin yan. Saan mo kukunin yan? Ha? Para makuha yan 150 billion, dapat may sapat kang pondo, yung hindi uutangin. Kaso kung uutangin mo yan, talo na naman tayo. Magkano uutangin? 1.6 trillion. Papayag ba kayo? Dapat, gumastos lang tayo kung ano yung meron tayo. Hindi yung sobra-sobra. Kulang tayo, 5.1 lang. And then scrap the 1.6 million. Scrapin nyo yan. Anong mga proyekto yan? Diba? Magtanggal kayo dyan sa bawat department. How many departments do you have? How many attached agency on those? You have to tighten the belt. Nakakasawa na, uutang na naman tayo. Gamitin nyo na lang kung magkano yung sinahod ninyo. Parang ganun eh. Sumahod ka ng 1,000 pero ginastos mo 1,500. Di talo ka. Hindi ka marunong mag-budget. Diba? Yun ang nakakabisit. Tapos, nanakawin. Even though nasabihin, di may mga safeguards na yan. Hindi pa rin ako kampante, mga kababayan. Hindi sinabi ng Pangulo, magiging ano na tayo. Hindi pa rin ako kampante. Kasi ang magnanakaw ay sadyang magnanakaw. O diba, Erwin Tulfo, sige. Kumausap ka dyan ng mga kapwa mo senador na magtatagal ng 2031. Ha? Pati dyan sa House of Representatives. Marami dyan sa House of Representatives hindi nag-isip eh. Ako nababanas na ako dyan sa pagnanakaw na yan eh. Okay sanang mangutang kayo kung hindi naman nanakawin. Nakakawalang tiwala po, 'di ba? Nakakawalang kumpiyansa. Magsasabi kayo may safeguards. Yung magnanakaw nga maski na meron ng mga security camera, nakakapagnakaw pa eh. O 'di ba? Di ba naisip 'yon? Inuuto nyo lang kami, hindi naman kami born yesterday. My God. Ha? O sige, Erwin Tulfo, galingan mo. At dapat dito maging transparent ang Marcos administration kung magbebenta nga kayo ng assets para punuan itong 1.6 trillion na uutangin. Paano pag ang nautang nyo lang ay kalahati ng 1.6 million? Saan nyo kukunin yung kalahati ng 1.6? Then, you might end up selling, no, these corporations owned by the government. Ay, nakakahiya po. Benta nyo na lang Pilipinas sa Banyaga. Oo, nakakasawa kayo eh. Okay, so kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.